Good afternoon po sa lahat sa mga followers ko po o sa lahat na sumusunod sa aking YouTube channel na Jimmy Vlog at TV po. Thank you po sa inyong lahat at mag-ingat sa sarili. Siyempre, bigyan natin ng konting what we call exercise po. Welcome back to what we call the impeachment of our Vice President Sara Duterte nga tatatat na mga gusto nga ma-impeach po si Sara Duterte regarding po siyang kaso na what it called paggasta ng pagbulakbol gasta ng 1 to 5 million in 11 days po. So they are not what it called, di sila makatulog sa ilang mga problema dahil tungkol po sa confidential pa ni Sara nga ang bilis na paggasto. So they are also not also thinking of the confidential fund of the President of the Philippines, no other than Bongbong Marcos na for the last year po, 2.2 billion po ang confidential fund ng Presidente Marcos. So in the following year to the year, times 2 po ay ang confidential fund ng Presidente Marcos. Naging last year 2.2, now is 4.5 billion po ang confidential fund. Malapit na po ng alahati sa laki ng gasto ng confidential fund ng Presidente Marcos. So, welcome. Ganun po sila ka-atatats kung paano igasto ang BP Sara. Hindi po nila alam paano igasto po ka Bongbong Marcos. Napakalaki, 4.5 billion po year 2025. So, dito naman tayo sa ating good na balita kay PS Update po. Mag-subscribe kayo, manood kayo sa akin channel o PS Update po. O makinig po tayo sa kanyang channel po. Ito po. Yan po. Welcome to PS Update channel. Humanitarian consideration because of his present health condition. Bangkaso sa pagmumukha nitong si Manong Ted Filon ng kalungkutan sa mga sinasabi na yan, itong si Senator Bato de la Rosa. Tama nga ho naman kung sino pa ang nagsakripisyo at inalay niya ang kanyang buhay para sa ating mga kababayan. Ngayon ho nagdurusa dahil lamang sa politika. Interview ho nitong si Senator Bato de la Rosa dito kay Manong Ted Filon ang pag-uusapan natin dito sa video na to. Tapos susundukan muna natin itong mga walang kapararahang banat na naman. Thank you po sa lahat na sumusunod o followers ko po. Lalo na sa foreign country, India, Sri Lanka, Indonesia, Amerika, marami po. United Arab Emirates, thank you po sa lahat. Of course, sa Philippines po. Thank you again. Pagbihira ibang klase yung talaga itong mga logika nitong alin na ito. Wala daw kong pakialam itong si Marcos Jr. sa mga survey o pananaw ng sampay ng Pilipino sa kanya. Ang mindset lang daw po niya, ang gusto lang daw po niya magtrabaho. Anak ng toko ang dahilan. Ibig sabihin, lahat ng pwedeng magtrabaho sa gobyerno, lahat ng gusto maging presidente, pwede na. Hindi ho ganun gumagana ang mundo. Eto, panoorin ho natin. Ay, teka lang ha. Chinek ko natin yung ating analytics. Chinek ko natin ang ating analytics. 44.9% sa mga nanonood sa atin, hindi pa rin ho nakasubscribe. Pero ang maganda balita, 55.2% nakasubscribe na ho. Kung isa ho kayo din sa 44.9% na to, i-click nyo na ho yung subscribe button sa baba. Ayun na nga, rekta mo tayo dito kay Auntie Claire. Auntie Claire, paano? Tumas po ang approval rating ng Pangulo. Maganda pong balita yun. Maganda balita. Maganda po na sinabi natin, hindi po tayo dapat nagre-rely lamang sa mga survey. Good news, bad news. Good news, bad news. Feels? Magalang ba ako kayo tumaas o bumaba ang approval rating ng Pangulo? Bakit? Dahil ang nais lamang po ng Pangulo ay magtrabaho. Yung logika na yan ang pinaka walang kwentang logika na nandito ngayong araw na to. Anak ng tawa, gustong magtrabaho, ba't walang natatrabaho?
wala daw silang pakialam sa mga survey. Tayo naman, alam naman natin dito sa PHP at alam din naman ng mga kasama natin dito na karamihan ng mga survey na kargado. Kaya tumaas daw ang score nitong si Marcos Jr. sa pinaka-latest na survey. Yung kanyang trust o approval rating, tumaas daw. Yung mga survey na yan nabibili. Ang pinaka dito, ang pinaka survey na tingnan natin kung ano ang sentimiento ng ating mga kababayan sa social media. Siguro yan, isa yan sa mga survey firm na tamba o kaibigan nila yung may-ari dyan. Siguro yan yung SWS o dinamano kaya tangere o kung ano mang survey firm yan, di ba? Pero ang problema ho dito sa sinasabi ni Auntie Claire, wala daw pakialam itong si Marcos Jr. sa mga puntos, sa mga nakukuha niya survey, di ba? Ang gusto lang daw niya magtrabaho. Ang problema ho dito mga kababayan, yung mga pinaglilingkuran mo na dapat makaramdam sa trabahong ginagawa mo, wala ho silang nararamdaman. Ngayon tapos sasabihin, tumaas ang puntos niya, kargado. Parang yaan yung sinasabi nila nung nagdaang election, na kesyo itong si Marcoleta, na kesyo itong si ganitong kandidato, nasa laylayan, hindi mananalo. Tapos umalagwa ho sila nung panahon ng eleksyon. Nagkaroon pa nga ng dayaan dyan sa na yan. Sa pagkakaano natin, intindi natin dyan sa nagdaang eleksyon na yan, dapat yung Duterte, maliban dito kay Amy Marcos. Si Amy Marcos talaga talo na yan. Hindi nga natin nalaman paano nanalo yan. Yung Duterte no talaga, nanalo yung mga yan. Kaso ang problema ho mga kababayan, pininabaho ni George Garcia. Kitang-kita nyo naman kung mga kababayan ang nangyayari ngayon. Talo na, napapanalo pa nila. Ganyan o Ganyan po mga amigo, amigas. Thank you po sa inyong lahat at mag-ingat sa sarili. God bless everyone. Bye-bye po.